Nagkunwari si Chansok na nalilito at tinanong kung hindi ba't tinuturuan na niya ito. Ngunit nilinaw ni Han Sang-a na hindi sapat ang mga payo niya noon at idiniin na hindi lang payo ang gusto niya kundi ang direkta at aktwal na paggabay mismo. Inamin niya na kung ikukumpara kay Chansok ay katawa-tawa siyang mahina, kaya iyon mismo ang dahilan kung bakit nagmamadali siyang lumakas. Naintriga sa kanyang desperasyon ay tinanong lang niya kung ano ang tunay na dahilan ni Han Sang-a. Puno ng galit niyang ipinahayag ang sukdulang layunin niyang wakasan ang Club Shaddai sa sarili niyang mga kamay. Ipinaliwanag na ang Grade 8 ang pinakamapanganib na mga rift sa mundo, at isa roon ang Club Shaddai na kilalang lumamon sa kabuuan ng kabundukan ng Himalaya sa isang iglap. Sinabi ni Chansok na medyo sobra ang layuning iyon at agad niyang nahulaan na paghihiganti ang motibasyon ni Han Sang-a, na kinumpirma naman niya sabay sabing para iyon sa kanyang pamilya. Para mas mapatamis ang alok ay sinabi niyang hindi siya humihingi ng tulong ng walang kapalit at iniabot ang kanyang card ng negosyo, na ikinagulat niya nang makitang galing ito sa KY Group, isang dambuhalang kumpanya na may halagang umaabot sa 257 trilyon. Nang mapagtanto niyang galing si Han Sang-a sa isang makapangyarihang angkan ay pinakinggan ni Chansok ang paliwanag nito na kusang loob na niyang isinuko ang karapatang maging tagapagmana. Matalas niyang inisip na kung makakamit ni Han Sang-a ang isang dakilang tagumpay bilang hunter, maaari siyang muling hilahin pabalik sa tunggalian ng kapangyarihan sa loob ng kanilang pamilya. Kaya tinanong ni Chansok kung ano talaga ang gusto nito mula sa kanya. Doon ay nilinaw ni Han Sang-a ang inihain niyang kasunduan, gawin mo akong pinakamahusay, at kapalit noon ay bibigyan kita ng mga bihirang lunas na hindi makukuha sa karaniwang pamamaraan. Nangako siyang sa pamamagitan ng mga ito ay maaabot din ni Chansok ang antas ng lakas na kanyang hinahangad. Ngunit lihim na kinutya ni Chansok ang alok dahil alam niyang hindi nauunawaan ni Han Sang-a ang antas na matagal na niyang narating. Sa isang alaalang nagbalik, lumitaw ang kanyang tunay na pagkatao bilang veteranong bayani na matagal nang nasa tugatog ng kapangyarihan. Napagnilayan niya na ang tanging dahilan na lamang kung bakit nais pa rin niyang lalong lumakas ay upang maibalik ang mundo sa dati nitong kaayusan bago pa man lumitaw ang mga rift. Pagbalik sa kasalukuyan ay nakipagkamay siya bilang tanda ng pagsang-ayon sa kasunduan. Ngunit sinabi ni Chansok na hindi niya kailangan ng anumang mahahalagang gamot o lunas. Sa halip ay humiling siya ng isang simpleng bagay, at napagkasunduan nilang magtungo sa isang sentrong medikal. Sa ospital ay masusing itinatala ng doktor ang kalagayan ng mga nailigtas na biktima. Lumapit sina Chansok at Han Sang-a upang magtanong tungkol sa inaasahang panahon ng kanilang paggaling. Ipinaliwanag ng doktor na dahil sa matinding kakulangan sa nutrisyon ng mga ito, ay aabutin ng hindi bababa sa 1 linggo bago sila muling makapagsalita ng maayos, at ipagbibigay alam na lamang sa kanila kapag ganap na ng magkamalay ang mga pasyente. Pumayag silang hayaang magpahinga muna ang mga ito, at paalis na sana sila nang walang patumpik-tampok na sabihin ni Chansok sa nagulat na si Han Sang-a, magsisimula na agad ang iyong pagsasanay. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar upang magsanay. Ngunit bago pa man magsimula ay tinanong muna niya ang kanyang magiging alagad. Itinanong niya kung sa tingin ba ni Han Sang-a ay kaya nitong iwasan ang kanyang sibat kung iwawasiwas niya ito ng buong lakas. Inamin ni Han Sang-a na magiging napakahirap nito at nagtaka kung bakit pa niya tinatanong ang isang bagay na napakalinaw naman, lalo na't napakalaki ng agwat ng kanilang kakayahan. Ngunit pinabulaanan siya ni Chansok at iginiit na tiyak niyang maiiwasan iyon kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang pandama ng buong husay. Inutusan niya si Han Sang-a na tumingin gamit ang kanyang mga mata, makinig gamit ang kanyang mga tainga, alamin ang paligid sa pamamagitan ng pangamoy, at damhin ang lahat gamit ang kanyang balat. Habang unti-unting lumalapit si Chansok sa paraang nakakakaba ay sinabi niyang dapat sakupin ni Han Sang-a ang kanyang buong kamalayan at makiramay ng lubusan, hindi lamang basta umaasa sa likas na kilos. Matapos ang paliwanag ay tinanong ni Chansok kung may naintindihan na ito, ngunit biglang tinangkang bunutin ni Han Sang-a ang kanyang espada. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang mga sinabi ni Chansok, bigla na lamang itong naglaho sa kanyang paningin. Dahilan upang matarante siya at desperadong subukang hanapin kung nasaan ito. Ang una niyang ginawa ay ang makinig sa anumang kilos o tunog. Ngunit nagkamali siya, dahil agad na lumitaw si Chansok sa kanyang likuran habang nakatutok ang talam ng sandata sa kanyang leeg. Sinabi niyang napakabagal ng kilos ni Han Sang-a at ipinaliwanag na sa labanan ay ang pandama ang dapat mauna bago pa man mag-isip. Habang nakatutok pa rin ang sibat dito ay pinayuhan niya itong tanggapin na lamang ang ipinapahiwatig ng kanyang mga pandama at agad na kumilos, dahil ang mga kakayahang hindi nahahasa ng maayos ay magdudulot lamang ng kalituhan. Matapos ang bahaging panteorya ng aral ay ipinahayag ni Chansok na oras na upang lumipat sa aktwal na pagsasanay. Biglang umalangaw ang isang malakas na tunog mula sa direksyon ng kalapit na ospital. Dahilan upang mapalingon ang pulis na nagbabantay doon sa makakapal na usok at alikabok na umaangat mula sa lugar ng kanilang pagsasanay. May isa pang pulis na tumakbo palapit, na nagtataka kung saan naroon ang kanyang kasamahan at handa na sana itong pag-alitan dahil hindi agad tumugon, ngunit bigla siyang natigilan sa labis na pagkamangha. Nakatitig siya ng hindi makapaniwala habang nauutal na sinasabi na, "Ha? Ano iyon?"
Ang sanhi ng kaguluhan ay ang marahas at matinding paligsahan sa pakikipaglaban ni Chansok at Han Sang-a, kung saan desperadong ipinagpapatuloy ni Han Sang-a ang kanyang walang humpay na mga atake. Kalmado namang hinarang ni Chansok ang mga ito gamit ang katawan ng kanyang sibat, at walang kahirap-hirap na itinataboy ang talim ng espada sa pamamagitan lamang ng banayad na pagtulak sa braso nito. Sa bawat pagsalpok ng kanilang mga sandata ay napipinsala ang lupa sa kanilang paligid. Gayunpaman, sa kabila ng napakalaking pagkakaiba ng kanilang lakas ay muling hinigpitan ni Han Sang-a ang kanyang pagkakahawak sa espada, handang sumugod muli. Ngunit naghanda si Chansok na magpakawala ng isa pang malakas na hampas pababa gamit ang kanyang sibat. Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ni Han Sang-a sa takot ng mapagtanto niyang imposibleng maiwasan ang paparating na atake. Ngunit sa sandaling iyon ay sumigaw ang isang pulis na tumatawag kay Ginoong Yu Chansok, dahilan upang mapahinto ni Chansok ang kanyang sandata ilang pulgada na lamang mula sa mukha ni Han Sang-a. Agad na ipinaalam ng pulis na ang isa sa mga nailigtas na biktima ay nagkamalay na at hiniling na makausap sila. Napasinghap na lamang si Han Sang-a na tila nagising mula sa isang mahiwagang panaginip habang unti-unting nawawala ang matinding tensyon na kanilang naramdaman. Samantalang sinabi lang ni Chansok, oras na pala. At tinapos na ang sesyon, habang binanggit na natutunan na ni Han Sang-a kung paano hamarang, isang pahayag na labis na ikinagulat ng babae dahil hindi niya inakalang iyon pa lamang ang laman ng kanilang unang pagsasanay. Sa loob ng silid sa ospital ay tinanong ni Chansok ang nagkamalay na biktima kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Habang nakaupo sa tabi ng kama ay ikinwento ng lalaki ang kanyang mga pinagdaanan. Inalala niya ang isang truck na dumating sa lugar na pinagkulungan sa kanila at ang mga taong bumaba mula rito. Sabay na nagtanong sina Chansok at Han Sang-a, ang mga iyon ba ay kapwa rin kayong mga bihag? Ngunit nilinaw ng biktima na masyado silang kalmado upang maging mga bihag, at ang higit pang nakababahala ay hindi man lang naging agresibo ang mga halimaw sa kanila. Sa kanyang alaala ay naalala niyang may isang nakatalukbong na tao ang nag-uutos sa mga halimaw na isakay ang ilan sa mga bihag sa truck. Napagtanto ni Chansok na iyon ang paliwanag kung bakit 7 lamang ang mga naiwan, at binanggit pa niyang maswerte naman silang may isa pang nakaligtas upang magkwento. Ngunit agad siyang itinuwid ng nakaligtas na may mabigat na tinig, hindi ako nakatakas. Ibinunyag niya ang nakakagulat na katotohanan na sadyang pinalaya lamang sila ng mga taong iyon, isang bagay na labis na ikinagulat ni Han Sang-a. Si Chansok naman ay hindi man lang nagulat at pabulong na sinabi na tama nga ang kanyang mga hinala. Ipinaliwanag niya na noon pa man ay kainahinala na ang sitwasyon, dahil paano makakalusot ang mga sibilyan mula sa isang lugar na halos hindi mapasok kahit ng 2 bihasang hunter. Maliban na lamang kung sadyang may nagpalaya sa kanila. Pabiro pa niyang sinabi na dapat ay magpalit na lamang sila ng hanap buhay at maging mga hunter na rin. Doon ay pinagdugtong-dugtong na ni Han Sang-a ang lahat ng mga pangyayari, at napagtantong ang kanilang misyon ng pagliligtas ay isang bitag mula pa sa simula. Galit sa panlilinlang ay nagtanong si Chansok kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganoong kabigat na plano, at sumilay sa kanyang mukha ang isang mapanganib na ngiti habang nararamdaman ang matinding galit sa taong gumawa ng maruming tukana. Tahimik namang iniisip ni Han Sang-a kung saan nanggagaling ang galit ni Chansok, galit ba siya dahil minamaliit siya ng iba, o dahil hindi matanggap na ginamit ang buhay ng mga inosenteng tao bilang pain lamang. Nang humingi sila ng karagdagang impormasyon ay binanggit ng nakaligtas na may napansin siyang kakaiba, may nakita siyang pusa, o sa halip ay isang palamuting hugis pusa na nakasabit sa baywang ng taong iyon. Agad na naalala ni Han Sang-a ang isang bagay na nakita niya sa gusali sa paliparan ng Tsushima. Nang tanungin siya ni Chansok kung paano niya nalaman ang bagay na iyon ay sarkastiko niyang sinagot, pangdekorasyon lang ba ang aking telepono? Tinukso naman siya ni Chansok bilang isang mayamang dalaga na hindi nakauunawa sa gastos sa paggamit ng impormasyon, na ikinabalikos naman ni Han Sang-a at nagtanong kung akala ba nito ay galing siya sa sinaunang panahon. Nang mapansin nilang walang ibang tao sa paligid ay iminungkahi ni Han Sang-a na bumalik na lamang sila sa dambana. Ngunit pinigilan siya ni Chansok at isiniwalat na nakita na niya ang kanilang kalaban na nakatayo sa ibabaw ng isang gusali na puno ng basag na salamin. Nang tumingin si Han Sang-a sa ibaba ay napansin niyang puno ng mga palamuti ang mukha ng lalaki, at mapang-uyam siyang nagbiro kung tinahiba nito ang kanyang sariling mukha gamit ang makinang tonahe. Sa sandaling iyon ay napansin ni Chansok na sa kabila ng kakaibang itsura nito ay hindi karaniwang tao ang lalaking iyon. Sila ay binati ng misteryosong tao sa mayabang na tinig, "Kamusta naman kayo, mga bata?" Nagpakilala ang lalaki kina Chansok at Han Sang-a bilang si Kim Ji-yeon, at sinabi niyang siya ang huhuli sa kanila ng buhay, isang pahayag na lalo nilang ikinagulat. Upang ipakita kung ano ang kahihinatnan kapag hindi sila nahuling buhay ay inilantad niya ang isang lalaking bogbog at walang malay na kanyang nakuha. Sa isang casual na pitik lamang ng palso ay inihagis niya ang bihag papunta sa isang misteryosong corrosion rift. Nabigla si Han Sang-a at napagtantong talagang walang pakundangan itong nagtatapon ng mga tao doon. Habang sumisigaw ang bihag ay naunawaan din niya na hindi sila makakalabas mula rito hanggat hindi nasa Syria ang pinakapuso nito.
Maya-maya ay napansin niyang ang lalaking inihagis ay sumailalim sa isang karumal-dumal na pagbabago. Ang kanyang mukha ay napilipit at naging tila isang halimaw na kahawig ng makinang nilalang, na tinawag ni Hansang na isang corrosion creature. Ngumisi si Kim Ji-yeon at sinabing ang mahinang katawan ay nagbubunga lamang ng kahabag-habag na resulta, na malinaw na nagpapakitang hindi man lang siya humanga sa sarili niyang nilikha. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niya itong sinipa at agad na winasak ang bagong anyo ng nilalang. Naiwang walang masabi sina Chansok at Hansang asa nasaksihan nilang kalupitan at kapangyarihan. Gayunman ay nagtanong si Chansok, gagawin mo ba kaming mga ganoon? Ipinaliwanag ni Kim Ji-yeon na hindi kailanman naging sapat ang pagsasakripisyo ng mga ordinaryong tao upang makamit ang kanilang layunin. Ang tunay niyang pakay ay gamitin ang mga malalakas na bihag upang makalikha ng mga corrosion creature na tunay na kasiya-siya at makapangyarihan. Doon ay napagtanto ni Hansang at Chansok ang nakapangangilabot na katotohanan. Hindi pantubos ang habol ng mga kriminal na ito kundi ang mga bihag mismo na magsisilbing mga materyales. Ang kanilang plano ay gamitin ang mga dinukot na mangingisda upang bumuo ng isang hukbo ng mga halimaw. May pagmamataas na sinabi ni Kim Ji-yeon na wala siyang pakialam sa kanila, ngunit iginigiit ng kanyang mga nakatatanda na ipaliwanag niya ang kanilang layunin. Ipinakilala niya ang kanilang samahan bilang ang Descendants of Dangon, isang grupong pinag-isa ng iisang layunin, panatiliin at palakasin ang kapangyarihan ng Korea upang walang sinumang makapanghaman sa kanila. Upang ipamalas ang kanyang lakas ay winasak niya ang lupa sa paligid at pinagpalipad ang mga sasakyan. Pagkatapos ay may baliw ng iting idineklara niyang tutulong siya upang magtatag ng isang tunay na makapangyarihang bansa. Kasunod nito ay sinipa niya ng malakas ang isang bumabagsak na sasakyan, at sa lakas ng tama ay bumulusok ito ng mabilis patungo sa kinaroroonan ni Chansok at Hansang. Habang papalapit ang sasakyan ay napabuntong hininga si Chansok sa labis na pagkadismaya, habang bumabalot ang sandaling katahimikan sa wasak na daraanan ng paliparan. Ngunit sa isang iglap ay hiniwa niya sa gitna ang paparating na sasakyan gamit ang kanyang sibat, at hinamon ang katwiran ng kalaban habang iginiit na isa ng makapangyarihang bansa ang Korea. Nagalit na sumigaw si Kim Ji-yeon at sinabing hindi pa iyon sapat, at bigla siyang sumugod upang maglunsad ng isang mabangis na pag-atake habang nanunumpang bubuo siya ng bansang hindi na muling mamaliitin ni Newman. Naghanda si Chansok, handang umiwas sa darating na pagsalakay. Lumundag sa ere si Kim Ji-yeon at nagpakawala ng malakas na sipa habang isinisigaw ang kanyang ambisyong lumikha ng isang hindi matitinag na makapangyarihang bansa. Binanggit din niya ang kasaysayan ng kanilang lupain at kung paanong sa nakaraan ay napilitan silang magbigay ng parangal, yumuko sa iba, at dumanas ng matinding kahihiyan nang mawala ang kanilang kalayaan. Samantala ay tahimik na sinusuri ni Chansok ang pamamaraan ng pakikipaglaban ng kalaban at ang nakakagulat na bilis nito. Dahil sa galit na nagmumula sa mga sugat ng nakaraan ay sumigaw si Kim Ji-yeon na pagdurusahin nila ang lahat ng nang-api sa kanila. Sa sandaling iyon ay mabilis na umatras si Chansok at bahagyang nakaiwas sa atake. Pagkalapag niya ng ligtas ay inamin niya sa sarili na bagamat baluktot ang katwiran ng kalaban ay may bahagyang katotohanan din naman ang kanyang mga sinabi. Ngunit tinumbok ni Chansok ang pinakapunto ng usapan at inakusahan si Kim Ji-yeon na wala naman palang balak iligtas ang mundo, isang paratang na malamig nitong inamin. Nang igiit ni Chansok na maraming buhay ang nakataya ay gumanti si Kim Ji-yeon na siya naman ang hindi nakauunawa sa mas malawak na kahulugan ng kanilang ginagawa. Gayunman ay naintriga si Chansok nang ibunyag ni Kim Ji-yeon na nakahanap ang kanilang grupo ng paraan upang makontrol ang mga corrosion rift. Nabigla siya sa pahayag na ito at napagtantong maaari nitong baguhin ang takbo ng lahat ng bagay. Kung kaya nilang kontrolin ang mga rift, hindi na kailangang isugal ng mga hunters ang kanilang mga buhay. Kaya nagkunwari siyang interesado sa pakikipagtulungan at tinanong kung gaano kalawak ang kanilang kakayahan sa pagkontrol, na nag-aalok pa na ibibigay niya si Hansang kapalit ng impormasyon, isang pahayag na labis na ikinagimbal ng dalaga. Ngunit naging mapagduda si Kim Ji-yeon at mayabang na nagtanong kung bakit niya dapat ibahagi ang ganoong mahalagang kaalaman. Nang ipagmalaki ni Kim Ji-yeon na nakamit na nila ang sapat na antas ng pagkontrol ay agad itong sinunggaban ni Chansok at itinuro na hindi iyon ganap na kapangyarihan. Tinawag niya itong isang manloloko at inakusahan na puro salita lamang ito tulad ng iba pang mga taong nagtatago sa likod ng magagandang layunin. Tumama ang mga salita sa pinakasensitibong bahagi ni Kim Ji-yeon, at sa matinding galit ay sinigawan niya si Chansok na manahimik na lamang bago muling sumugod. Muntik nang tamaan ang ating bida ngunit nakaiwas pa rin siya sa isa na namang malakas na sipa na yumanig sa buong paligid. Habang hinihingal ay naisip niyang baka nasobrahan na rin siya sa kanyang mga pang-aasar. Ibinunyag niya sa sarili na ang pagpapatagal niya sa usapan ay isang taktika lamang upang makabawi siya ng lakas. Gayunman, batid niyang kulang pa ang kanyang kasalukuyang lakas upang magamit ang kanyang espesyal na kakayahan na Paradox Flame. Kaya ang pinakamabuti niyang magagawa sa ngayon ay patagilan pa ang laban hanggang sa maubos ang lakas ng kanyang kalaban. Muling sumugod si Kim Ji-yeon ngunit may napansin siyang kakaiba.
Bago pa man siya makapaglunsad ng panibagong atake ay hinarang siya ni Han Sang gamit ang isang malakas na daloy ng berdeng enerhiya. Bahagya siyang nagulat dahil inaasahan niyang mananatili lamang itong natatarante sa takot. May pagmamataas niyang tinanong kung nagiging matapang na ba ang magandang dalaga. Binalaan siya ni Chansok na huwag makialam, ngunit itinuro ni Han Sang na nakita niya na walang laman na ang mga baluting guwantes nito, isang patunay na naubos na ang kanyang lakas. Nang mapagtantong nabasa na ni Han Sang ang kanyang plano ay humanga siya sa talas ng isip nito. Hawak ang isang espesyal na lunas ay tinanong siya ni Han Sang kung gaano katagal ang kailangan niya upang makabawi ng lakas. 5 minuto, ang sagot ni Chansok habang inihahanda nitong ipasok sa kanyang katawan ang lunas na nagpapanumbalik ng lakas. Pagkatapos itong gamitin ay basta na lamang niyang inihagis ang walang laman na bote. Ngayon ay kumikislap na ang berdeng liwanag sa paligid niya habang buong kumpiyansa niyang sinabing ipinauubayan na niya ang lahat sa dalaga. Agad siyang nagtanong kung ilang bote na ng lunas ang ginamit nito at nagbabala tungkol sa posibleng labis na paggamit na maaaring makasama sa katawan. Ngunit iginiit ni Han Sang na ito ay isang sitwasyong pang-emergency lamang. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay tinanggap na rin ni Chansok ang tulong nito at tiniyak na matapos ang 5 minuto ay kaya na niyang tapusin ang laban. Buong determinasyon na nangako si Han Sang sa sarili na hindi dapat matalo si Chansok. Nagsimulang mamuo ang isang makapangyarihang bagyo habang iniipon niya ang kanyang lakas, hanggang sa bumagsak mula sa langit ang isang napakalakas na kidlat. Nagngit-ngit si Kim Ji-yeon sa biglang pagdagsa ng enerhiya habang sinasabihan niya ang dalaga na kumalma. Ngunit itinutok ng dalaga ang kidlat ng diretsyo sa kanya. Kahit pa nagbabala si Kim Ji-yeon na baka madamay din ang kanyang kaalyado ay nanatiling nakatuon ang dalaga sa kanyang layunin habang tumama ang atake at nilamon ng buong puwersa ng kidlat si Kim Ji-yeon. Nagtaka si Han Sang kung tumalab ba ang kanyang ginawa, ngunit nakita niyang lumitaw muli ang kalaban na may bahagyang dugo lamang sa gilid ng kanyang bibig. Napuno siya ng hindi makapaniwala sa nangyari, walang kahit anong bakas ng takot o kirot sa mukha nito. Lumundag sa ere si Kim Ji-yeon at may panunuyang idineklara na parang kiniliti lamang siya ng magarbong atake ni Han Sang. Sa isang iglap ay nagpakawala siya ng malakas na sipa na agad tumama sa dalaga. Sa lakas ng tama ay tumilapon ito paatros at nawala ng malay habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa ay may isang kamay na marahang sumalo sa kanya. Ibinaling na ngayon ni Kim Ji-yeon ang kanyang atensyon sa kanyang tunay na kalaban, si Chansok, na ngayon ay buhat ang sugatang si Han Sang. Kalmado siyang nagtanong, handa ka na bang mamatay? Nabigla si Kim Ji-yeon nang maramdaman ang biglang pagtaas ng lakas ni Chansok at napaisip kung itinatago lamang nito ang kanyang tunay na kakayahan sa lahat ng oras. Habang inaalagaan ang kalagayan ni Han Sang ay ipinaliwanag ni Chansok kung bakit ito labis na nagulat. Ibinunyag niya na ang paraan ng kanyang pagbawi ng lakas ay gumagana sa parehong prinsipyo ng mga palamuting nakakabit sa katawan ni Kim Ji-yeon, isang pahayag na nagpagulat sa dalubhasa sa pakikipaglaban. Malamig na sinabi ni Chansok na tanging isang hanggal lamang ang hindi makakapansin nito, at ipinaliwanag na napasobra ang paggamit ni Kim Ji-yeon ng kanyang lakas hanggang sa lumampas ito sa kanyang kakayahang kontrolin ito. Dahil dito ay tumagas ang kanyang puro at makapangyarihang enerhiya sa paligid. May kumpiyansang ngiting nagpasalamat si Chansok at inamin na ginamit niya ang tumagas na lakas upang maibalik ang sarili niyang kapangyarihan pati na rin ang kanyang kakayahang Paradox Flame. Sa gitna ng pagkataranta ay sumigaw si Kim Ji-yeon sa hindi paniniwala at iginiit na walang paraan upang makuha o magamit ang enerhiyang iyon na itinuring na lamang na basura. Naghanda si Chansok na lumusab at malamig na sinabi sa kanyang tiyak na mapapahamak na kalaban, hindi mo na kailangang malaman ang mga detalye, dahil mamamatay ka na rin naman.